thou shalt not steal. Yan po, kautusan, isa sa 10 utos ng Diyos. Pero hindi po yan sinunod ng isang obispo sa Manila. Anong pangalan ng ano nila? Manila, anong pangalan ng ano? Sect of ano kaya mong sekta sila? Ito, senior pastor pala si Benvenido Abante. So, Bishop Benvenido Benny Abante Jr. is affiliated with the Bible Baptist tradition as the senior pastor of the Metropolitan Bible Baptist Ecclesias MBBE in Santa Ana, Manila. His theological orientation is rooted in fundamentalist Baptist doctrine. Fundamentalist Baptist doctrine. So ano yan? May impression tuloy ako na mga Baptist kagaya kay Abante, nagnanakaw ng pwesto ng congressman. Nagsisinungaling. Ang dami kuno. Sabi niya, inamo. Nagsisinungaling. Dami mga yumaman ito dahil kay Romualdez. Wala ring pinag-iba ito kay Sam Bersosa. Si Sam Bersosa namigay ng pera. Galing lahat kay Tambaluslos. O mabuti na lang, hindi na naig yung pera sa Maynila at nanalo si Isko Moreno. O tapos si Benvenido Abante, natalo talaga siya. Kahit maraming pera bigay. Mabuti na lang si Joel Chuan at nanalo kasi ang madaming pera binigay ni Tamba sa kanya, nagamit niya ng husto. Pero ito si Benvenido Abante, ang sabi ni Pastor Rodi Rabi sa akin, yan ay kung magsisermon, ang unang laging dinidiin niya, magbigay kayo ng ikapo sa simbahan. Kung hindi kayo magbibigay, ninakawan nyo ang Panginoon. Ganun ba yun? Kapag hindi ka makapagbigay ng pera ng ikapo sa simbahan, ninakawan mo pa Diyos? O ngayon, sino magnanakaw sa mga kasapi mo na nagbibigay ng kakaunti at sa ikaw na maraming natanggap kay Tambaluslos? O sino magnanakaw kumpara sa iyong mga miyembro sa iyong sekta na hindi nakapagbigay ng ikapo at saka ikaw na nang-agaw ng pwesto? Hindi ka naman nanalo? Fake congressman ka eh. Tapos nagsisinungaling ka pa para matalo si Luis Joey Oy na kalaban mo na tumalo sa isang botohan na tinalo mo sa kasuhan. Hindi mo sinabi, ang katotohanan dyan, hindi mo sinabi na si Joey Oy ay kung gagamitin mo ang desisyon ng Supreme Court sa Antonio Y. Co versus Comelec versus Etzret ay nagsasabi ron na si Jose Ong na kalaban niya na nanalo bilang congressman sa 2nd District ng Northern Samar o 1 district lang ata Northern Samar. Nanalo sa congressman sa Northern Samar noong 1991 na desisyon ng Supreme Court, sinabi niya na si Jose Ong, na kapatid ni Emil Ong, na anak ng Chinese na si Ong Chua, ay Filipino natural born. Dahil lamang kapareho siya ng sitwasyon ni Luis Joey Oy. Anong sitwasyon nila? Si Congressman Jose Ong ay ipinanganak noong 1949. So, ang namamayaning konstitusyon ng Pilipinas ay 1935 Constitution. Na kung saan sinasabi sa 1935 Constitution na ang sinumang ipinanganak na nanay ay Pilipina at ang tatay ay
banyaga, sila ay magiging Pilipino lamang kung sila ay mamili ng pagiging Pilipino pagdating ng kanilang edad na majority age. Ang noong araw, ang majority age ay hindi 18, 21 po. So 21 hanggang 23 ay kailangan manumpa sila, gagawa sila ng sinumpaang salaysay na pinipili nila pagka-Pilipino. At isumiti yan ang kopya ng sinumpaang salaysay sa Civil Registrar Office ng bayan kung saan kayo pinanganak. At bibigyan ng kopya ang Bureau of Immigration. Ganon ang sinasabi sa 1935 Constitution. Iyan po ang utos kung ang iyong nanay ay Pilipina at iyong tatay ay hindi Pilipino, hanggang dun lang ang utos yan. Pero, anong nangyari? Ang nangyari kay Tiong 1958, ang tatay niya, si Jose Ong Chua Sr., ay na-naturalize na Pilipino na 9 na taon pa lamang si Jose Ong. Sa batas natin na Revised Naturalization Law, nagsasabi na ang sinumang tao na banyaga na ma-naturalize sa pamamagitan ng korte o kung ano paman, automatic na ang lahat ng kanyang anak na minor de edad ay Pilipino. So ano ngayon ang katayuan ni Jose Ong? Ang sabi ng Supreme Court noong 1991 ay ganito: hindi na pwedeng mamili na maging Pilipino ang Pilipino. Iyon ay nung naging naturalize ang tatay niya, Pilipino na siya. Kaya hindi na kailangan na siya ay manumpa pa na maging Pilipino. So, suway yan sa lohika na ang Pilipino ay pasumpain mo pang Pilipino. Yan ang unang katwiran ng 8th Street na kinatigan ng Supreme Court. Pangalawa, sinabi ng Supreme Court na yung pagiging Pilipino ng tatay ni Jose Ong ay nagbigay ng kakayahan na magkaroon ng mamili, batas na ang namili para maging Pilipino si Jose Ong. Kasi naturalize si Jose Ong Sr., 9 years old pa lamang si Jose Ong Jr. So walang pinag-iba sa sitwasyon ni Joey Oy. Pinanganak si Joey Oy March 15, 1962 sa ilalim ng 1935 Constitution. Ang tatay niya naging Pilipino 1967. So, ibig sabihin, naging Pilipino siya nung 5 years old siya. At kung Pilipino siya, hindi na siya pwede kailangang manumpa para maging Pilipino kasi Pilipino na siya. Ngayon, pag dilaan mo naman sa batas, Revised Naturalization Law, nagsasabi, sabi ng Supreme Court, yung batas mismo ang naggumawa ng pagsusumpa na maging Pilipino para sa bata. Ergo, anong rason? Anong magiging sitwasyon? Titingnan mo po sa 1973 Constitution at 1987 Constitution na ang kahulugan ng natural born ay yaong mga Pilipino na hindi na gagawa pa na kung anong aksyon na legal para maging Pilipino. At sapagkat si Jose Ong at saka si Joey Oy, kapareha din, ay hindi na kailangan gumawa ng sumpa, manunumpa maging Pilipino dahil Pilipino na sila, ergo, natural born Pilipino sila. Tama! Tama, George Erwin Garcia. Tama, Attorney Makalintal. Kumikita lang kayo, binabahagian lang kayo ng mga ninakaw ni Benny Abante. Binayad pa sa inyo. Ang problema sa atin, pag pera na nagsasalita, nawawala ang inyong galing.
hindi nyo na ginagalang ang batas. Dapat, alam ko na alam naman ninyo ang batas, ang desisyon ng Supreme Court sa kaso na Antonio Huayco versus House of Representatives Electoral Tribunal. So dapat, sinunod nyo yun at para magdesisyon kayo na Pilipino si Jose Joey Oy, Luis Joey Oy. Kaya, nagsisinungaling ka. Bishop Benvenido Benny. Ano bang M mo? M. Abante ng Metropolitan Bible Baptist Ecclesia ay sunugin, itapon sa lawa ng nag-aapoy, mga sulfur na alawa para masunog ang katawan mo. Yan po ang inutos sa Revelation. Sinabi sa Revelation dito, ano ba yung exact version na yun? Kasi hindi naman ako pastor, kaya pasensya na kayo, mangungudigo lang ako dito sa sabi dito sa Revelation 20:10. Pakinggan mo to. Pastor Benny Abante. Revelation 20:10. And the devil who deceived them was thrown into the lake. Taalik yun ha. Of burning sulfur. Where the beast and the false prophet had been thrown. They will be tormented day and night forever and ever. Amen. Yan. Alam mo ba yan, pastor? O nakalimutan mo lang? Meron pa, ito para sa mga sinungaling. Revelation 21:8 na nagsasabi, but the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, they will be consigned to the fiery lake. Taalik na naman ito. Of burning sulfur. This is the second death. Where are you going? So that, alam mo na yan, Benny Abante? Alam mo na ba ito? So, ibig sabihin, pari-pariho kayo, ninakaw ninyo ang pwesto ng pagka-congressman mula sa tao na bumuto kay Joey Oy. Dapat sinunod ninyo ang utos ng Supreme Court na si Jose Ong na katulad din ng sitwasyon ni Luis Joey Oy ay natural born Filipino. Grabe kayo. Ngayon, nung tingnan yung argumentong ito, nung nanumpa na pagka-Pilipino ang tatay nila naging natural born, sabi ng batas, automatic na Pilipino sila. So, how can you naturalize a Filipino? You can naturalize only the non-Filipino. Banyaga lang pwede mo i-naturalize Filipino. Ang hindi na Pilipino, ang hindi banyaga, ay hindi mo pwede, kung Pilipino sila, you can never do a legal act to make them naturalize Filipino citizen. Tanong ko dyan, how can you naturalize a Filipino? O dapat nga taasan ng parusa, parusang kamatayan na ibibigay sa lahat ng sisinungaling, tsaka lahat ng luloko, para matigil na itong mga ugali ng mga politiko sa pagnanakaw ng pera sa bayan, tsaka panluloko. Kahit yan lang, pagsisinungaling lang. Papatunayan na nagsisinungaling ka, kahit fake news, parusang kamatayan na ibibigay. Di ba? Anong klase ito? Wala tayong magagawa. Kung ang obispo mismo ay nagsisinungaling at nagnanakaw, paano na lang yung mga hindi obispo? Sasabihin ni Abante sa kanyang mga nasasakupan, pag hindi kayo magbibigay ng ikapo, para nyo na rin ninakawan ang Panginoon.
Paano naman ang nangagaw ng pwesto? Parang ninakawan mo rin Panginoon, di ba? Anong klase ka? Kaya kayo mga naniniwala kay Benny Abante, huwag na kayo maniniwala dyan. Ina mo. So, di ba tama yon? Magbabasa na lang muna ako dito ng comments. So, Edmondo Bonge, good morning. Dr. Toto Housing watching from Dubai. Okay, shout out dyan sa Dubai. Tapos, si Rinaldo, iwan ko ba sa iyo kung ano-ano pinasabi mo na disbar ka na? Ay, kakampi ito ni, kakampi ito ni, ni Abante. Yung sinasabi ko lang, totoo. Layon sa batas at saka sa Diyos. So, Jose Adaog, Adaog, inggit ka lang kay Abante. Maingit, bakit ako maingit? Hindi naman ako magnanakaw. Ang magnanakaw lang na inggit sa kapwa ang magnanakaw. So, Max Back 608, Philippine birthright citizenship. Naintindihan mo ba ibig sabihin ng Philippine birthright citizenship? Tapos, Gibeon, naku, huwag kayong matakot kay Abante. Bulaan yan. Bulaang propeta, sabi ni Isko Moreno. Eladio Junior Socorro, Tamsak, Marites Cuales, Sernal, Kobayashi, Duterte, magnanakaw, kriminal. Ay, hindi naman siguro magnanakaw kriminal. Wala tayong ebidensya dyan. Si Abante, may ebidensya tayo. Pero kay Duterte, wala pa tayong ebidensya. Kwento-kwento lang yan. So, Lynn Porinas, dapat na sunugin. Juanito Lumanog Santos. Lumanog, pamilya ito ng mga manggagawa ng gitara. Doc Toto, wag masyadong bitter. Di mag-petition. Ay, bakit ako mag-petition? Nag-petition na si Joey Oy. Siya na bahala doon. Mahal pa naman ang bayad, 50,000. Sila na lang yun. Arnold Mendoza, bugok nung pala, di mo alam sinasabi. Hindi ko raw alam sinasabi ko. Ay, ikaw palang hindi mo alam, hindi mo intindihan sinasabi. Tapos Gibeon, galing naman katuto. Okay. Captain J, pera lang ang hinahabol ni Pastor, kawawa ang mga alipores. Mario Bulunes, bakit ka na disbar? Wala ka nang pakialam to paano kung disbar. Dahil nilabanan ko magnanakaw, yun. Nagmedyo pinpublish ko sa Facebook, ayaw na Supreme Court i-publish sa Facebook, kaya dinisbar. Naintindihan mo na, Mario Bulunes? Hindi naman masama pag na-disbar ka. Gibeon, pag parang lang yan na pare, nag-asawa ka, tinanggal ka pagkapare. Di priest. Pero yung pastor, kakahiya sa lahat pag matanggalan ang lisensya ng pastor. Na ibig sabihin, nagnakaw ka. Gibeon, pag nanghingi ng kapo, bulaan yan, ikapo, lumang kautusan na. Belia, hello po, watching from Italy. Elmer Villanueva, libreng squad si Abante. Firing squad si Abante sa Luneta. Hindi, itapon na lang sa Taal Lake. Min lang dyaon. Toto upaw. Ano kung upaw? Ang upaw kasi ibig sabihin kalbo. Ibig sabihin, hindi mo na ako kayang argumentuhin. Ang gamitin mo lang pang-argumento, pagkakalbo ko. Ricardo Calamba, mag-ingat sa bulaan ng mga pastor or mga ngaral. Ayan. Automatic, klarong-klaro, bulaang pastor. Tapos sisigaw pa sa magpapakulong pa ng mga testigo doon. Gusto niya pakulong yung mga si Joey Beber, yung mga vlogger doon. Tawagin niya ina mo. So, yun lang po. Kahit ipatawag pa ninyo ako sa inyong quadcom dyan, hindi ko babaguhin ang sinasabi ko. Inigo Nick daw, abaw lintik gid si Toto, tikalon gid. Ilong ko tikalon ginaya. Hindi man, katotohanan ito. Yan lang sinasabi ko, patawa lang yung tikal. Kasi tikal, ibig sabihin yabang. Kung sa Batanggenyo pa, yabang yun. So, kung sa Kapampangan, manyaman. Okay? So, naimbag na malim. Mayapgat pa at pagkat panapon. Sige, magandang hapon. Maayong hapon. Maupay nga kulop. Maray na hapon. Sa Mindanao.
Maayong hapon kaniyong tanan. Sa inyo sa mga Ilonggo diyan sa Cotabato. Maayong hapon sa mga pagari, Agupakat, mga Magindanawan at mga Maranao sa Barb. Mapya mahapon sa inyo langon. Oh, hanggang diyan lang muna tayo. At saka buenas tardes sa mga Sambuangenyo. Okay, hanggang diyan lang muna tayo. At tandaan nyo to. Tandaan nyo to yung mga ito. Dapat to itapon na to sa Taal Lake.